Dear ate, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng nakikinig ngayon. Sana po ay pakinggan ninyo ang kwento ko dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinapatahimik ng nakaraan. Ako po si Renz, hindi ko nagagamitin ang tunay kong pangalan. Lumaki po ako sa isang liblib na lugar sa Bulacan, isang lugar na tahimik sa umaga, pero tila may ibang mundo kapag sumasapit ang gabi. Dear ate, nagsimula ang lahat nang lumipat kami sa isang lumang bahay na nasa dulo ng isang makitid na kalsada. Sa unang tingin, normal lang ang lahat. May mga bahay, may mga puno, may iilang kapitbahay. Pero agad naming napansin, kakaiba ang lugar. Tuwing umaga, walang tao, walang naglalakad, walang batang naglalaro, walang tindahang bukas. Para bang abandonado ang buong kalsada. Pero pagsapit ng gabi, doon sila lumalabas. Hindi sila nagsasalita, hindi sila nag-uusap. Nakikita mo lang sila, nakatayo sa tapat ng mga bahay nila, nakatingin, parang may hinihintay. Sa una, binaliwala lang namin iyon. Pero habang tumatagal, may mga bagay na hindi na namin maipaliwanag. Gabi-gabi, may naririnig kaming yapak sa bubong. Hindi simpleng lakad, parang may tumatakbo. Minsan dalawa, minsan tatlo, at may mga pagkakataon pa na parang may mabigat na bagay na hinihila. Dear ate, isang gabi, nagising ako sa tunog ng katok. Tok, 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 dahan-dahan, paulit-ulit, galing iyon sa bintana ko. Dear ate, nasa second floor ang kwarto ko. Walang kahit anong pwedeng apakan sa labas, pero may kumakatok. Nilakasan ko ang loob ko. Sumilip ako, at doon ko nakita, isang babae. Mahaba ang buhok, maputla ang balat. Nakatayo sa labas ng bintana, kahit imposibleng mangyari iyon. Ngumiti siya. Sobrang lapad ng ngiti at ang mga mata niya, itim, buong itim. Buksan mo. Napaatras ako, napasigaw si mama at bigla siyang nawala. Pero simula pa lang pala iyon. Kinabukasan, may dumating sa bahay namin. Isang matandang lalaki, nakaitim, tahimik, may dala siyang pagkain. Pero bago pa namin mahawakan, tumingin siya sa akin. Hindi kayo dapat dito. Pagkaalis niya, itinapon agad ni mama ang pagkain. Simula noon, lalong lumala ang mga nangyayari. Hindi na lang sa bubong may ingay. Minsan sa ilalim ng sahig, may kumakamot, may gumagapang. At isang gabi, may humila sa paa ko habang natutulog ako. Pagmulat ko, nasa dulo na ako ng kama. At ang sahig, may putik, galing sa ilalim ng kama. Dear ate, doon na ako natakot ng todo. Kinabukasan, may kumausap sa akin, isang matandang babae. Hindi ko siya kilala, pero alam niya ang pangalan ko. Renz, gusto ka na nila. Umalis na kayo habang may oras pa. Lumapit siya. Hindi na sila gutom sa hayop. Dear ate, sinabi ko lahat sa mga magulang ko at doon na nila inamin. Matagal na nilang napapansin ang kakaiba sa lugar, pero wala kaming choice noon. Wala kaming pera. Hanggang sa isang gabi, sabay-sabay ang yabag sa bubong. Marami sila. May mga boses, hindi maintindihan. Tapos, may kumatok sa pinto. Malakas, sunod-sunod. Buksan nyo. Boses ng matandang babae, pero hindi na siya. Parang hindi na tao. Hindi kami gumalaw hanggang sa tumahimik. Kinabukasan, nagdesisyon na kami. Aalis na, kahit saan. Habang naglilipat kami, lumabas ang lahat ng kapitbahay. Lahat sila nakatitig sa amin. Sabay-sabay silang ngumiti. Dear ate, hindi normal ang mga bibig nila. At habang umaalis kami, may narinig akong bulong. Babalik ka. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang katok. Tok, tok, tok. Kahit wala na kaming second floor, kahit wala nang bintana sa taas, naririnig ko pa rin. At minsan, may anino pa rin. Dear ate, may mga bagay sa mundong ito na hindi ka basta makakatakas. Maraming salamat po sa pakikinig.